Minsan, tinitingnan mo ba ang salamin at nagtataka kung sino ang nakatitig pabalik sa iyo? Isipin mo ito. Ikaw ay nakatayo sa harap ng lumang salamin sa iyong kwarto. Ang salaming iyon ay kasama mo na sa loob ng maraming dekada. Nakita nito ang iyong kabataan. Nakita nito ang iyong kasalan. Nakita nito ang mga umaga na puno ng lakas at sigla. Pero ngayong umaga may iba. Tinitingnan mo ang iyong mukha. At napapansin mo ang mga guhit na dati ay wala. Ang mga linya sa gilid ng iyong mga mata. Ang mga puti sa iyong buhok na parang dumating nang hindi nagpaalam. Ang mga kamay na dati ay makinis, ngayon ay may mga ugat na kitang-kita. At bumubulong ka sa sarili mo. Kailan ba nangyari ito? Kailan ako tumanda ng ganito? Hindi mo namalayan. Hindi mo naramdaman. Parang isang umaga, gumising ka na lang at iba na ang lahat. At ang pinakamasakit, noong kabataan mo, akala mo malayo pa ang pagtanda. Akala mo may sapat na panahon. Akala mo mamaya na. Pero ang mamaya ay naging ngayon. At ngayon, narito ka na. Nagtatanong kung bakit parang mas mabilis ang paglipas ng mga taon. Nagtatanong kung bakit parang mas pagod ka kaysa dati. Nagtatanong kung bakit ang mga simpleng gawain na dati ay madali, ngayon ay nakakapagod na. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Hindi lang ang panahon ang nagpapatanda sa atin. Hindi lang ang bilang ng mga taon, kundi ang mga ginagawa natin araw-araw. Ang mga ugali na akala natin ay normal. Ang mga gawain na akala natin ay walang epekto. Ito ang tahimik na nagpapabilis sa pagtanda ng ating katawan. At ang pinakamalungkot, karamihan sa atin ay hindi alam. Ginagawa natin ang mga bagay na ito araw-araw. Buwan-buwan, taon-taon. Hanggang sa isang araw, magigising tayo at magtataka kung saan napunta ang ating lakas. Kung saan napunta ang ating sigla. Kung saan napunta ang mga taon na akala natin ay hindi mauubos. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang iyong kwento. At kung nandito ka ngayon, nakikinig sa mga salitang ito, ibig sabihin may pagkakataon pa. May pag-asa pa. May bukas pa. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Dahil hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, sa edad na ito, ay nakakaramdam ng pagod na hindi maipaliwanag. Nakakaramdam ng panghihina na walang malinaw na dahilan. Nakakaramdam na parang ang katawan natin ay unti-unting sumusuko. At kapag nararamdaman natin ito, ang unang sasabihin natin sa sarili ay, tumanda na kasi ako. Ganito na talaga. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Lahat tayo ay tatanda. Iyon ay hindi maiiwasan. Pero ang bilis ng pagtanda, iyon ay maaaring kontrolin. Iyon ay maaaring pabagalin. O maaaring pabilisin. At ang nakakalungkot, marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang ilan sa mga pinakakaraniwang gawain natin araw-araw ay siyang nagpapabilis sa prosesong ito. Hindi dahil masama tayo. Hindi dahil pabaya tayo. Kundi dahil walang nagturo sa atin. Walang nagpaliwanag. Walang nagbigay ng babala. Hanggang ngayon, naiintindihan ko kung bakit mahirap tanggapin ang mga bagay na ito. Dahil buong buhay natin, ginawa natin ang alam nating tama. Nagsakripisyo tayo para sa pamilya. Nagtrabaho tayo ng walang pahinga. Inuna natin ang iba bago ang sarili. At ngayon, parang ang katawan natin ang nagbabayad ng presyo. Pero huwag kang magalit sa sarili mo. Huwag kang magsisi sa nakaraan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo mula sa sandaling ito. At iyon ang dahilan kung bakit nandito tayo. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para matuto, para magbago, para mabuhay ng mas matagal at mas masaya. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 delikadong daily habits na nagpapabilis sa pagtanda ng iyong katawan. 5 gawain na maaaring ginagawa mo araw-araw nang hindi mo namamalayan. 5 ugali na tahimik na umuubos sa iyong lakas, sa iyong sigla, at sa iyong mga taon. Pero hindi lang iyon. Sa bawat habit na ituturo ko, magbibigay din ako ng simpleng paraan kung paano ito mababago. Hindi komplikadong advice. Hindi mamahaling gamot. Hindi mahirap na exercise. Mga simpleng hakbang na kahit sino ay kayang gawin. Kahit ikaw. Dahil naniniwala ako na ang kaalaman ay kapangyarihan.
At kapag alam mo na ang problema, mas madali nang hanapin ang solusyon. Kaya manatili ka hanggang dulo. Pakinggan mo ang bawat kwento. At baka sa isa sa mga ito, makita mo ang iyong sarili. At doon magsisimula ang iyong pagbabago. Simulan na natin. Habit numero 10, kulang sa tulog at maling oras ng pagtulog. Si Mang Berting ay isa sa mga pinakamasipag na tao sa kanilang barangay. 63 taong gulang. Dating factory worker. Buong buhay niya sanay siyang magpuyat. Noong nagtatrabaho pa siya, graveyard shift ang kanyang schedule. Gabi ang trabaho, umaga ang tulog. At kahit nagretiro na siya, hindi na nagbago ang kanyang body clock. Gabi-gabi hanggang alas 2 o alas 3 ng madaling araw, gising pa siya. Nanonood ng ngeye. Nakikinig ng radyo. Minsan, naglalaro ng baraha kasama ang mga kapitbahay. At umaga, iyon ang pagtulog niya. Sanay na ako dito, sabi niya sa kanyang asawa na si Aling Nita. Ganito na ang sistema ko. Pero hindi napansin ni Mang Berting ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat na parang mas mabilis na nagwrinkle. Ang kanyang memorya na parang lumabo. Ang kanyang mga mata na palaging pula at pagod. At ang kanyang mood na palaging irritable. Isang araw, nagpunta siya sa doktor para sa regular check-up. At doon siya nakakuha ng nakakagulat na balita. Ang kanyang blood pressure ay tumaas. Ang kanyang blood sugar ay mataas din. At ayon sa doktor, ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang matagal na kakulangan sa tamang tulog. Pero natutulog naman ako, dos, sabi ni Mang Berting. Sagot ng doktor. Pero hindi sa tamang oras. At doon niya nalaman ang isang mahalagang katotohanan. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa dami ng oras, kundi sa kalidad at sa tamang timing. Kapag natutulog tayo sa gabi, lalo na mula alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw, ang ating katawan ay nagre-repair. Ang mga cells ay nagre-regenerate. Ang mga hormones na nakakapagpabata ay gumagana. Pero kapag gising tayo sa mga oras na ito, nawawala ang pagkakataong iyon. At ang katawan natin ay unti-unting nasisira. Nag-age ng mas mabilis. Nagkakasakit ng mas madali. Si Mang Berting ay nagbago ng kanyang gawi. Hindi madali sa simula. Pero unti-unti, natutunan niyang matulog ng mas maaga. At sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang pagbabago. Mas malinaw ang isip. Mas magaan ang pakiramdam. Mas masaya ang araw-araw. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo. Ilang oras ka ba natutulog sa gabi? At anong oras ka ba talaga natutulog? Hindi ang tulog na ginagawa natin ang mahalaga, kundi ang tulog na kailangan ng ating katawan sa tamang oras. Habit numero 10, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Si Aling Lusing ay kilala sa kanilang lugar bilang nanay ng bayan. 67 taong gulang. Mabait. Matulungin. At palaging abala. Mula umaga hanggang gabi, gumagalaw siya. Nagluluto para sa mga apo. Naglilinis ng bahay. Nag-aalaga ng mga halaman. Pero may isang bagay na hindi niya napapansin. Bihira siyang uminom ng tubig. Kape sa umaga. Soft drink sa tanghali kapag may bisita. Sabaw ng ulam sa gabi. Pero purong tubig. Bihira. Ayoko kasi ng tubig. Walang lasa, sabi niya. At dahil hindi naman siya nauuhaw, akala niya okay lang. Pero isang hapon, habang naglilinis siya ng bakuran, bigla siyang nahilo. Nanlambot ang tuhod. At halos mahimatay. Dinala siya ng kanyang anak sa ospital. At doon nalaman nila na severely dehydrated si Aling Lusing. Ang kanyang kidney ay nagsisimula ng mahirapan. At ayon sa doktor, matagal na raw itong nangyayari. Hindi lang napansin dahil walang sintomas. Pero ang katawan ni Aling Lusing ay matagal nang nagdurusa. At ang resulta, mas mabilis na pagtanda. Mas mahinang immune system. Mas madaling kapitan ng sakit. Dahil ang tubig ay hindi lang pampawi ng uhaw. Ang tubig ay buhay. Ito ang nagdadala ng nutrients sa ating mga cells. Ito ang naglilinis ng mga toxins sa ating katawan. Ito ang nagpapanatiling elastic at malusog ng ating balat. At kapag kulang tayo sa tubig, ang ating cells ay namamatay ng mas mabilis. Ang ating organs ay nagsisimulang humina. At ang ating katawan ay tumatanda ng mas mabilis kaysa dapat.
Mula noon, si Aling Lusing ay laging may bote ng tubig sa tabi niya. Hindi na siya naghihintay na mauhaw. Dahil nalaman niya na kapag naramdaman mo ng uhaw ka, ibig sabihin ay late na. Matagal ka nang dehydrated. Kaya ngayon, tumingin ka sa iyong paligid. May bote ba ng tubig sa tabi mo? Ilang baso na ba ang nainom mo ngayong araw? Kung hindi mo maalala, malamang kulang ka. At ang kulang na tubig ngayon ay kulubot na balat at mahinang katawan bukas. Ang tubig ay hindi luho. Ito ay pangunahing pangangailangan ng katawan na nagnanais mabuhay ng matagal. Habit numero 3, sedentary lifestyle o pag-upo ng napakatagal. Si Mang Domeng ay dating construction worker. 65 taong gulang. Noong kabataan niya, malakas ang katawan. Kayang-kaya niyang mag-angat ng mabibigat na materyales. Kayang-kaya niyang maglakad ng malayo. Kayang-kaya niyang gumawa ng anumang pisikal na trabaho. Pero nang magretiro siya, nagbago ang lahat. Wala na siyang ginagawa. Mula umaga hanggang gabi, nakaupo lang siya. Sa harap ng ngayi. Sa harap ng computer ng kanyang apo. Sa tabi ng bintana, nanonood ng mga nagdaraan. Nagpahinga na ako, sabi niya sa sarili. Deserve ko na ito pagkatapos ng mahabang taon ng pagtatrabaho. At sa simula, masarap na ang pahinga. Pero pagkalipas ng ilang buwan, may napansin si Mang Domeng. Mas mahirap na siyang tumayo. Mas masakit na ang kanyang mga tuhod. Mas mabilis siyang hingalin kahit sa simpleng lakad papuntang banyo. At ang katawan niyang dati ay malakas, ngayon ay parang nanghihina araw-araw. Isang araw, binisita siya ng kanyang anak na doktor. At pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi sa kanya ang katotohanan. Tatay, hindi ka nagpapahinga. Namamatay ang katawan mo sa pag-upo. Nagulat si Mang Domeng. Paano naman makakamatay sa pag-upo? Pero ipinaliwanag ng kanyang anak. Kapag hindi gumagalaw ang katawan, humihina ang mga muscles. Bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Tumataas ang blood sugar at cholesterol. At ang pinakamasama, bumibilis ang aging process. Dahil ang katawan ng tao ay ginawa para gumalaw. Hindi para maging estatwa. At kapag hindi ito gumagalaw, unti-unti itong namamatay. Si Mang Domeng ay nagsimulang mag-exercise. Hindi mabigat. Simpleng lakad tuwing umaga. Simpleng stretching. Simpleng galaw-galaw. At sa loob ng ilang linggo, naramdaman na niya ang pagbabago. Mas magaan ang pakiramdam. Mas malakas ang mga binti. Mas masaya ang araw-araw. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo. Gaano katagal ka ba nakaupo araw-araw? Kailan ka ba huling nagpawis sa pag-exercise? Huwag mong hayaang maging kulungan ang iyong upuan. Dahil ang katawan na hindi gumagalaw ay katawang unti-unting naghihinalo. Habit numero 4, sobrang stress at pag-aalala. Si Aling Meding ay isang nanay na puno ng pag-aalala. 64 na taong gulang. May 5 anak. 11 apo. At kahit matanda na siya, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-isip tungkol sa kanila. Ano kaya kung may problema ang panganay? Kumakain kaya ng maayos ang bunso? Maayos kaya ang pag-aaral ng mga apo? Paano kung may mangyaring masama? Paano kung may magkasakit? Paano kung hindi sapat ang pera? Gabi-gabi, ito ang umiikot sa kanyang isipan. Hindi siya makatulog ng maayos. Lagi siyang kinakabahan. Lagi siyang nag-aalala. At kahit sinasabi ng kanyang asawa na si Mang Tonyo na mag-relax siya, hindi niya magawa. Ganito talaga ang nanay, sabi niya. Hindi titigil ang pag-aalala hanggat buhay. Pero ang hindi alam ni Aling Meding, ang kanyang constant na stress ay siyang pumapatay sa kanya ng dahan-dahan. Isang araw, nahimatay siya sa palengke. Dinala siya sa ospital. At nalaman nila na ang kanyang blood pressure ay sobrang taas. Ang kanyang puso ay pabilis ng pabilis ang tibok. At ayon sa doktor, ang chronic stress ay nakakaapekto sa buong sistema ng kanyang katawan. Ang katawan mo, Aling Meding, sabi ng doktor, ay parang nasa war mode lagi. Hindi ito nakapagpapahinga. Kaya unti-unting nasasad. At totoo iyon. Kapag lagi tayong stressed, ang ating katawan ay nagre-release ng cortisol. Ang cortisol ay okay kung minsan. Pero kapag lagi itong mataas, sinisira nito ang ating cells. Pinapabilis nito ang aging. Pinapatagal nito ang inflammation. At pinapahina nito ang ating immune system.
Ang mga taong laging stressed ay tumatanda ng mas mabilis. Hindi lang sa hitsura, kundi sa loob, sa mga organs, sa mga cells, sa buong sistema. Si Aling Meding ay natutong mag-let go. Hindi ibig sabihin hindi na siya nagmamahal. Hindi ibig sabihin hindi na siya nagmamalasakit. Kundi natutuhan niyang tanggapin na hindi lahat ay kontrolado niya. Natutuhan niyang ipagkatiwala ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Natutuhan niyang huminga ng malalim at bitawan ang pag-aalala. At ngayon, mas payapa na siya. Mas malusog. Mas masaya. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo. Ano ang laman ng iyong isipan tuwing gabi? May dala-dala ka bang mga alalahanin na hindi mo naman talaga kontrolado? Ang pag-aalala ay hindi pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang pagbibigay ng kapayapaan sa sarili para maibigay mo ang pinakamainam sa iba. Habit numero 5, maling pagkain at sobrang processed food. Si Mang Carding ay mahilig sa masarap na pagkain. 66 na taong gulang. Dating overseas worker. At dahil sa kanyang karanasan sa abroad, nasanay siya sa mga pagkain convenient. Canned goods, instant noodles, processed meats, soft drinks, fast food. Mas madali kasi, sabi niya. At masarap pa. At dahil hindi naman siya agad nagkakasakit, akala niya okay lang. Pero ang hindi niya alam, ang mga pagkain ito ay tahimik na sinisira ang kanyang katawan. Isang araw, napansin ng kanyang asawa na si Aling Tere na parang mas matanda na ang hitsura ni Mang Carding kaysa sa tunay niyang edad. Mas maraming wrinkles. Mas mapurol ang mga mata. Mas mabagal ang galaw. At nang magpa-check up siya, nalaman niya na ang kanyang body age, ayon sa mga tests, ay 10 taon na mas matanda kaysa sa kanyang actual age. Nagulat siya. Paano nangyari yon, Dos? At ipinaliwanag ng doktor. Ang processed foods ay puno ng chemicals, preservatives, at added sugars. Ang mga ito ay nagdudulot ng inflammation sa katawan. Sinisira ang collagen sa balat. Pinapabilis ang oxidative stress. At umuubos ng mga nutrients na kailangan ng ating cells para mag-regenerate. Sa madaling salita, ang pagkain na akala mong nakakatulong dahil madali at masarap ay siyang nagpapabilis sa iyong pagtanda. Bawat soft drinks na iniinom mo ay ilang taon na nawawala sa iyong buhay. Bawat instant noodles ay ilang wrinkles na nadagdag sa iyong mukha. Bawat processed meat ay ilang lakas na nawala sa iyong katawan. Si Mang Carding ay nagbago ng kanyang diet. Hindi naman overnight. Hindi naman extreme. Pero unti-unti, pinalitan niya ang mga processed foods ng mas natural na pagkain. Gulay mula sa palengke. Isda mula sa dagat. Prutas mula sa puno. Tubig imbes na soft drinks. At sa loob ng ilang buwan, nakita niya ang pagbabago. Mas malinaw ang balat. Mas matalas ang isip. Mas magaan ang pakiramdam. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo. Ano ang kinain mo kahapon? Ano ang kinain mo ngayong araw? Kung ang karamihan ay galing sa lata, sa plastic, o sa fast food, marahil oras na para mag-isip. Ang pagkain na pinipili mo ngayon ay ang katawan na titirhan mo bukas. Piliin mo ng matalino. Ngayon, pagkatapos mong marinig ang 5 ito, ano ang nararamdaman mo? Baka nahihiya ka. Baka nagugilty ka. Baka nagsisisi ka sa mga nagdaang taon. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ka nandito para maghirap. Hindi ka nandito para sisihin ang sarili mo. Nandito ka para matuto. Para magbago, para maging mas mabuti. At ang pagkakaroon ng kaalaman, kahit ngayon pa lang, ay isa ng tagumpay. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi alam ang mga bagay na ito. Karamihan ay patuloy na ginagawa ang mga ugaling nakakasira sa kanila. Hanggang sa maging huli na. Pero ikaw, narito ka. Nakikinig. Natututo. At iyon ang nagpapatunay na may halaga pa ang iyong panahon. Na may pag-asa pa ang iyong katawan. Na may bukas pa ang iyong kwento. Huwag mong sabihin na tumanda na ako, wala nang magagawa. Dahil iyon ay kasinungalingan. Ang katawan ng tao ay may kakayahang mag-heal. May kakayahang mag-adjust. May kakayahang bumangon. Kahit sa edad na ito. Kahit pagkatapos ng maraming taon ng maling gawi. Ang susi lang ay ang desisyon. Ang desisyong baguhin. Ang desisyong pumili ng mas mabuting paraan.
Ang desisyong unahin ang sarili kahit minsan lang. At alam ko, mahirap iyon para sa'yo. Dahil buong buhay mo, inuna mo ang iba. Ang pamilya, ang mga anak, ang mga apo, ang trabaho, ang responsibilidad. Pero ngayon, panahon na para unahin mo naman ang iyong sarili. Hindi dahil makasarili ka, kundi dahil kung hindi malusog ang iyong sarili, wala kang maibibigay sa iba. Kung wala kang lakas, paano mo sila maaalagaan? Kung wala kang buhay, paano mo sila makakasama? Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Ipakita mo sa sarili mo na karapat-dapat kang alagaan. Ipakita mo sa iyong pamilya na mahalaga ka. Ipakita mo sa mundo na ang tunay na lakas ay nasa katahimikan ng pagpili ng mabuti. At simulan mo ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Isang maliit na hakbang. Isang basong tubig. Isang minutong paglalakad. Isang gabing maaga na tulog. Isang araw na hindi nag-alala. Isang pagkain natural. Iyon lang ang simula. At ang simula ay sapat na. Bago tayo magpatuloy sa pagtatapos, hayaan mong balikan natin ang 5 habits na napag-usapan natin. Una, ang kulang sa tulog at maling oras ng pagtulog. Siguraduhin natutulog ka ng alas 10 ng gabi. Minimum na 6 hanggang 8 oras. Dahil sa gabi nagre-repair ang iyong katawan. Pangalawa, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Huwag hintayin makaramdam ng uhaw. Dahil ang uhaw ay senyales na late ka na. Pangatlo, ang sedentary lifestyle o sobrang pag-upo. Gumawa ng kahit simpleng exercise araw-araw. Kahit 10 minutong lakad. Kahit stretching sa umaga. Dahil ang gumagalaw na katawan ay buhay na katawan. Pang-apat, ang sobrang stress at pag-aalala. Matutong mag-let go ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Mag-breathing exercises. Mag-pray. Mag-meditate. Dahil ang payapang isipan ay payapang katawan. Panlima, ang maling pagkain at sobrang processed food. Palitan ang mga dilata ng mga sariwang pagkain. Palitan ang soft drinks ng tubig. Palitan ang instant ng natural. Dahil ang pagkain mo ay ikaw. 5 habits. 5 pagbabago. 5 pagkakataon para pabagalin ang pagtanda ng iyong katawan. Hindi kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Unti-unti. Araw-araw. At bago mo pa malaman, nagbago na ang lahat. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo. Sa lahat ng nabanggit natin, may isang common thread. Isang ideya na nagdudugtong sa lahat. At iyon ay ang pagmamahal sa sarili. Hindi ang pagmamahal na narcissistic. Hindi ang pagmamahal na makasarili. Kundi ang pagmamahal na mapagkalinya. Ang pagmamahal na nagsasabing mahalaga ako, kaya alagaan ko ang aking sarili. Dahil sa edad na ito, ikaw ay nakarating na sa dulo ng maraming bagay. Nakita mo na ang mundo. Naranasan mo na ang buhay. At ngayon, ang tanging natitirang trabaho mo ay ang mag-ingat sa iyong sarili. Para makasama mo pa ang iyong mga mahal sa buhay. Para makita mo pang lumaki ang iyong mga apo. Para ma-enjoy mo pa ang mga simpleng sandali ng buhay. Ang sunrise sa umaga. Ang kape sa tabi ng bintana. Ang tawanan kasama ang mga kaibigan. Ang yakap ng mga anak. Ang ngiti ng mga apo. Ang lahat ng ito ay nag-aabang sa iyo. Pero kailangan mong alagaan ang iyong sarili para maranasan mo pa ang mga ito. Huwag mong isipin na maliit na bagay lang ang nabanggit natin. Dahil ang maliliit na bagay na paulit-ulit ay siyang bumubuo sa malaking resulta. Isang basong tubig araw-araw ay healthy kidneys sa paglipas ng mga taon. Isang oras ng tulog ng maaga ay mas matalas na isipan at mas malakas na puso. Isang lakad araw-araw ay mas matibay na buto at mas magaang katawan. Isang pagpili ng healthy food ay mas malinaw na balat at mas mahaba na buhay. Isang paghina at pagbitaw sa stress ay mas payapang puso at mas maliwanag na kaluluwa. Maliliit na bagay. Pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto. At ikaw ngayon ay may kapangyarihang pumili. Pumili na maging mas mabuti. Pumili na mag-ingat sa sarili. Pumili na mabuhay ng mas matagal at mas masaya. Ang pagpili ay nasa iyong kamay. Ngayon, bago tayo magpaalam, may tanong ako sa iyo.
At gusto kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Sa 5 habits na nabanggit natin ngayon, alin ang nakita mo sa sarili mo? Alin ang ginagawa mo araw-araw na hindi mo namamalayan ay nakakasira sa'yo? At ano ang unang hakbang na gagawin mo pagkatapos ng video na ito? Gusto kong malaman ang iyong sagot. Isulat mo ito sa comments. Hindi para mahiya, kundi para magkaroon ng commitment. Dahil kapag sinabi mo sa iba, mas malamang na gagawin mo. At sino knows, baka ang iyong comment ay makatulong pa sa ibang tao na nakakabasa. Baka ang iyong kwento ay maging inspirasyon sa iba. Baka ang iyong pagbabago ay maging simula ng pagbabago ng marami pa. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, kung naramdaman mong may natutunan ka, at kung gusto mong makita ang mas marami pang ganitong content, pindutin mo ang like button. Iyon ay malaking tulong para sa channel na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Ginto sa Edad, ngayon na ang tamang oras. Pindutin mo ang subscribe at ang notification bell. Para sa tuwing may bagong video, ikaw ang unang makakaalam. Dahil dito sa Ginto sa Edad, patuloy tayong natututo. Patuloy tayong lumalago. Patuloy tayong nagiging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Kahit sa edad na ito. Lalo na sa edad na ito. Sa pagtatapos, hayaan mong iwan ko sa iyo ang mga salitang ito. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ilang taon ang nabuhay ka, kundi kung paano mo ginamit ang bawat isa sa mga taon na iyon. Ikaw sa edad mo ngayon ay hindi tumigil sa paglaki. Hindi tumigil sa pagkatuto. Hindi tumigil sa pagbabago. At iyon ang nagpapatunay na buhay ka pa. Na may pag-asa pa. Na may pagkakataon pa. Ang pagtanda ay hindi parusa. Ito ay pribilehiyo. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong tumanda. Pero ikaw, narito ka. Buhay. Humihinga. Nakakakita. Nakikinig. At iyon, sa sarili nito ay isang regalo. Kaya huwag mong sayangin. Alagaan mo ang katawang iyan. Alagaan mo ang isipang iyan. Alagaan mo ang pusong iyan. Dahil ang katawan mo ay bahay. At ikaw ang may tungkuling panatilihin itong matibay. Ikaw ay ginto. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahalaga ka. At sa iyong gintong edad, ikaw ay may kakayahang lumikha pa ng mga bagong simula. Mga bagong kwento. Mga bagong alala. Kaya't magsimula ka ngayon. Isang maliit na hakbang. Isang maliit na pagbabago. At hayaan mong iyon ang simula ng pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Hanggang sa muli, kaibigan. Ingatan mo ang iyong sarili. Dahil ang mundo ay mas maganda kapag kasama ka namin. At laging tandaan, hindi ang mga taon ang nagtatakda kung gaano ka katanda, kundi ang mga gawin na pinipili mo araw-araw. Pumili ka ng mabuti. At ang buhay ay magiging mabuti sa iyo. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay karapat-dapat. At ang iyong kwento ay hindi pa tapos.